Naglulusaw na naman ba ang propagation mo? Ito yung 5 pwede mong gawin para di ka malusawan ng propagation. Hello viewers. Ako po si Donna at nagsishare po ako o gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na dapat mong gawin pag naglulusaw na o palusaw na or pumapangit na ang propagation mo ay ilipat mo na sila ng pinaglalagyan. Baka doon sa pwestong pinaglalagyan mo ay medyo kulob or talagang naaarawan talaga ng direct sunlight or medyo mahaba yung sunlight na nakukuha niya doon sa pwesto niya. Ilipat niyo siya ng pwestong hindi ganun kaaraw, morning sunlight hanggang 2 hours lang or less than pa nga doon sa 2 hours yung ibibigay niyong sunlight sa propagation niyo. Pagka talagang yung first day pa lang ng propagation niyo or kakakat niyo pa lang, ang hirap nang sabihin, kakaputol niyo lang yon, kakakat niyo lang ng propagation niyo. Huwag niyong paaarawan kahit 1 oras or less than an hour, wag nyong paaarawan. Never na never muna silang paaarawan pagka bagong propagation. Ilagay nyo siya sa pwestong mahangin na hindi maaarawan pansamantala. After 2 to 3 days or 1 week na okay na siya dun sa hindi sa naaarawan, pwede mo na siyang introduce sa sunlight ng morning sunlight lang. Hindi pwedeng direct sun na tanghaling tapat kasi magsusunog talaga yung mga dahon niyan. Maglulusaw talaga yung mga dahon. Pati yung mga stem niyan maglulusaw pagka nag-direct sunlight ka sa kanya. Kung nakita mo yung propagation na pumapangit na, ilipat mo na siya ng pinagpupwestuhan para mas gumanda ang propagation mo, para mas mag-thrive ang propagation mo, para matigil ang paglulusaw ng propagation mo. Mas magandang gamitin sa propagation ay yung mga nakikita mo yung roots, lalo na pag nagwa 1 leaf propagation ka lang, dun sa nakikita mo yung roots para makita mo kung nagtatribe ba sila, katulad yan. Ayan yung ugat niya, di ba? Dun sa transparent mo siya ilagay. Kasi para makikita mo yan kung thriving ba yung plants mo. Kung hindi naman, ilipat mo siya ng pagpupwestuhan. Pwede siyang gumanda sa ibang pwesto kung pumapangit siya doon sa pwestong pinaglagyan mo sa kanila. Lalo higit, wag mo siyang ililipat sa mga makulob na pwesto, sa walang aeration doon sa pwesto, or kahit papano kung sakaling yung pwesto mo ay talagang kulob or wala kang mapaglagyan sa propagation mo. Ilagay mo siya or maglagay ka ng electric fan kahit 1 oras na paikot-ikot doon everyday, pwede yun para merong aeration yung halaman mong propagation. Lalo na sa propagation, kailangan nila ng aeration. Doon sila humahatak ng pampaugat nila para lumabas yung mga bagong ugat sa stem nila. Ayan Lalo na pagkakaunti lang yung aerial roots na pinagtusok or inano mo sa kanya, pinutol mo sa kanya, nag 1 leaf ka lang. Rooted na to di ba ang ganda niya Rooted na yan siya. Sphagnums yung ginamit ko sa kanya. Tapos rooted na siya ng bongga. Ito na yung mga bagong dahon niya. Pwede ko na siyang ilipat ng pinaglalagyan. Or pag nakakita ka ng 1 to 3 leaves na lumabas sa propagation mo, pwede mo na yung ilipat kasi pagka kunyari yung propagation mo ay sobrang dami na ng ugat tapos hindi mo pa nililipat, doon din maglulusaw yung mga propagation natin. Kasi hindi na kayang i-provide ng potting mix niya or ng paso niya yung laki niya. Masyado na siyang naiipit. Parang napipigilan na yung paglaki niya doon sa potting mix niya or sa pot niya. Pag nakita mo ang propagation mo ay na pumapangit na, naglalanta na, ganyan, parang nag-aanuhan siya, hindi siya masaya doon sa pwesto niya. Ibig sabihin, ilipat mo siya sa medyo ibang pwesto na alam mong magta-thrive sila na medyo mahangin para mas gumanda siya, magkaroon siya ng mga bagong ugat. Number 2 na dapat mong gawin sa propagation mo na naglulusaw na or palusaw na or parang pumapangit na siya ay ilagay mo sa DIY incubator or mag-DIY incubation ka sa kanya or i-incubate mo sila. Yun. Kasi ganyan gawain ko sa mga propagation ko. Kahit anong ito pala, meron pala ako dito. Ayan kahit anong pwedeng bote, kahit anong bote yung pwede mong gamitin. Ito, takip lang to ng milk tea. Ayan Hederaceum. Kasi ang hirap niya i-propagate. Kaya inano ko siya. Stem lang yung lagay ko dyan. Tinaray ko lang kung magta-thrive siya. Ayan Bagong dahon na yung lumabas sa kanya. Ang ganda Uy, ang ganda. Ito yung mama plant niya Meron pa akong big plant nito. Ayan diba? Bagong dahon niya na. Hederaceum variegated heart leaf. Variegated yan. Nagmi-mint yan dyan siya. Ay katulad nito. Ayan nagmi-mint yan siya. Mas maganda yung bagong dahon niya Kitang-kita yung variegation. Parang hindi masyadong kita. Kung hirap na hirap kayo magpabuhay ng propagation, mas maganda mag-incubate kayo ng plants mo na mga maaarte. Mahirap kasi i-propagate yung mga ganito
mga heart leaf philodendron, kahit yung mga neon heart leaf, tapos yung green lang na heart leaf, hirap na hirap ako magpabuhay nun. Pero nung na-invento ko, or yung parang naano ko tong nakapagpabuhay ako sa ganito, yung ini-incubate ko sila. Yung aerial roots kasi nila mahirap pabuhayin. Ayan o, ganyan yung aerial roots nila, hindi talaga totally humahaba, or ang hirap pahabain ng aerial roots niya. Buti na lang nakapagpa-tribe na ako. Ayan na yung ugat niya, 'di ba? Ang cute niya. Ang ginagawa ko, sphagnums na lang, tapos ito. Mas maganda i-incubate niyo yung mga maaarte nyong halaman. May mga halaman talagang maaarte na hindi natin mapipigilan, or hindi natin makontrol kung gaano sila mag-iinarte, or kung ano yung gusto niya talagang para magkaroon siya ng ugat. Pero sa incubate na to, sa ganitong factor na to, sa ganitong pwesto nila, mas makakapagpa-thrive tayo kasi yung humidity niya, mag-iikot-ikot lang sa kanya, hindi yung nagbabawas ng humidity, hindi rin nagtataas yung humidity. Kaya ayan lang siya, nakakapagpabuhay. Kahit konti lang yung butas, yan, para may aeration lang siya, may butas sa taas, tapos may butas dito sa baba, para hindi rin siya umapaw sa tubig pag nagdidilig ako sa kanya. Kaya maliliit lang yung butas dyan, tapos may isang butas dito para sa aeration niya, para hindi rin siya makulob. Kasi pag ang incubate mo, or yung in-incubate mo, or yung ginanto mo ay talagang totally sarado, kailangan may butas dito sa ilalim. Kung hindi sa ilalim, dito naman sa ibabaw, para hindi siya maglusaw. Kahit anong plastic pwede mong gawin, or kahit anong kahit pasulang ang gawin mo, basta may takip siya, lagyan mo na, or plastic lang ilagay mo sa kanila, yung hindi masyadong didikit yung mga dahon niya doon dito sa ganito, or sa plastic na gagamitin nyo, mas mabubuhay nyo yung mga propagation nyo. Lalo yung mga tropical plants, yung mga ganito, jasmine. Yan, napapabuhay ko rin yan pag nag-i-incubate ako. Putol-tusok lang tong jasmine na to. Huwag nyo paaarawan agad yung jasmine nyo na pinutol. Pwede nyo siyang pagkaputol nyo, tusok na agad dito sa sa potting mix nya. Etong triangularis ko na to, pinropagate ko to, 2 o 3 dahon lang nung pinropagate ko. Tapos, pwede mo siyang i-directsan. Para hindi siya maglagas, kailangan mahangin yung pwestong paglalagyan mo sa kanya. Pero pag ipopropagate mo siya, pwede mo siyang i-incubate na minimal lang yung aeration or yung air na nakukuha niya. Kailangan takpan mo siya ng ganyan. Tapos, yung pantatakip mo may butas na kaunti. Mag-tatribe yan siya. Matagal lang to matagal to i-propagate, kaya medyo price ito hanggang ngayon. Kahit na nagsimurahan na yung ibang mga halaman, pero siya mahal pa rin. Kasi matagal siyang mapatubo or matagal siyang i-propagate. Pero worth it naman pag napatribe mo siya, yung propagation mo. May bago ka ng plants pag nagpropagate ka. Yun kasi yung maganda pag nagpo-propagate ka. Napaparami mo yung magaganda mong plants. Tapos, additional pa doon, natutulungan mo pa yung mother plant mo para hindi siya mamatay. Or kung mamatay man, kasi yung mga plants natin hanggang 7 years lang, may mga ganong plants. Pero pag nag-propagate ka, pag namatay yung mother plant mo, meron kang baby plant na bubuhayin ulit. Or may generation yung favorite mong plants. Number 3 na kailangan mong gawin pagka mamamatay na yung plants mo or pangit na yung plants mo, ay wag mo siyang hahayaan na mauhaw. Kasi yun yung kailangan ng halaman natin. Pag magpo-propagate pa lang tayo, doon sila kumakapit sa tubig na ibibigay mo sa kanila. Pag nauuhaw sila lagi, natutuyo yung potting mix nila, natutuyo rin yung stem na pinutol mo sa kanila. So, doon na mag-uumpisa yung paglulusaw. Kaya iwasan nyo yung propagation nyo, mauubusan ng tubig. Kasi maglulusaw yun, matutuyo lang yun, masasayang lang yung propagation nyo. Lagi nyong i-ion sa sarili nyo yung potting mix na gagamitin mo sa mga propagation mo. Kung hindi ka madalas magdilig, mas maganda mag-sphagnums ka. Kasi hindi uhawin tong sphagnums. Matagal siyang matuyo, matagal siyang mauhaw yung propagation mo. Pero kung lagi ka naman nagdidilig, always kang laging araw-araw may oras ka talagang sa pagdidilig, ang mas gawin mo ay pwede mong gamitin yung mga mabilis matuyong potting mix kasi lagi ka naman nagdidilig sa kanila. Pero kung hindi ka madalas magdilig sa mga propagation mo, sa mga halaman mo, mas maganda ang gawin mo or gamitin mo yung sphagnums or mga coco peat para hindi madalas yung pagdidilig mo sa kanya. Hindi rin sila mauuhaw agad-agad. Wait lang. Bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick mo na yung like kung nakagustuhan nyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or gustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong. Number 4 na kailangan mong gawin pag nagpo-propagate ka para hindi ka malusawan ng propagation ay ilagay mo sa pwesto na eye level mo lang yung mga propagation mo. Yung bungad lang ng
bahay mo, or yung lagi mong makikita pag lumabas ka ng bahay, lagi mong makikita pag nakatambay ka sa labas ng bahay, lagi mong makikita pag nasa loob ka ng bahay, mga ganon. Kung sakaling naka-indoor yung plants mo tapos may propagation ka sa loob, yung doon mo ilagay sa lagi mong makikita para mababantayan mo yung propagation mo, kung nagpapangit na ba, naglulusaw na ba, pumapangit na yung ano niya, mga dahon niya. Mas maganda doon mo ilagay sa eye level mo lang, wag sa masyadong mataas na pwesto or ihahang mo masyado ng mataas na hindi mo man mababantayan yung potting mix niya kung natutuyuan na ba siya, kasi doon siya talaga maglulusaw. Ang mas maganda, yung eye level mo lang, yung nakikita mo palagi, yung paglabas mo ng bahay ay makikita, madadaanan mo siya, yung pagpasok mo ng bahay ay madadaanan mo din siya, para mabuhayan ka ng propagation. Kasi depende rin yun sa gumagawa or nagpo-propagate. Hindi dahil sa maselan yung halaman, hindi ka na makapagpabuhay. Depende yun kung matyaga ka, depende rin yun sa paghahawak mo sa kanila, depende rin yun kung paano mo sila alagaan, kung paano ka magdilig sa kanila, kung paano mo i-check sila, kung matyaga kang mag-imbento ng mga potting mix para sa mga propagation. Number 5 na pwede mong gawin para mabuhayan ka ng propagation or para hindi ka malusawan ng propagation ay idepende mo yung gagamitin mong potting mix sa halaman. Bukod sa'yo, sa kung paladilig ka ba or hindi, syempre, idedepende mo sa halaman. May mga halaman kasi na masiselan pag nagpo-propagate pa lang, na ayaw nila ng ganitong potting mix, na ayaw nila ng ganitong potting mix, na gusto nila ng ganitong potting mix, ganon. Idepende nyo sa plants. Kaya pag magpo-propagate ka, wag masyadong marami or wag masyadong talagang bonggang-bonggang lush na yung ipopropagate mo sa kanila. Kasi may tendency pa rin na maglusaw yun. Kunyari, magpuputol ka ng monstera, tapos isang buong monstera, 4 na dahon yung top cut mo, tapos yung aerial roots iisa lang, tapos itutusok mo na doon sa potting mix na hindi niya gusto, maglulusaw yon, sayang ng mga dahon ng monstera mo. Mas maigi para safe yung pagpo-propagate mo sa mga ganong kamamahal na halaman, mas maigi mag air layering kang propagation para hindi mo masisira yung halaman mo. Meron namang mga plants na pwede mong i-air layer na pwede kang makapagpabuhay sa kanila kahit hindi mo pa sila pinuputol. Pwede yun para mas safe sila, mas hindi mo masisira or mapapatay yung plants mo. Mas maganda kasing mag-propagate kasi para maparami mo yung plants mo. Meron kasing mga halaman katulad nitong albo na to. Marami akong natunaw nito nung pagpo-propagate ko sa kanila. Kaya ako natuto sa pagpo-propagate, kaya ako nakakapagpabuhay na ng mga propagation. Kasi natuto ako doon sa mga pagkakamali ko dati kung ano yung mali or kung ano yung hindi dapat na gawin pag nagpo-propagate. Ito, marami na ako na-propagate sa kanya na natunaw na ayaw talaga nila ng direct soil na pag pinopropagate. Ito lang yun, yung albo lang, pero yung ibang mga ipipreme ng pinatom, okay naman sila kahit na direct sa loam soil talaga ng bonggang-bongga. Pero itong albo na to, ayaw niya talaga ng direct loam soil. Gusto niya mag-sphagnamos muna, pagka rooted na sa sphagnamos, tsaka mo siya ililipat doon sa loam soil. Mas mabilis lang magkaroon ng mga bagong dahon. May mga ganong plants, kaya isaalang-alang mo rin kung ano yung mga potting mix na para doon sa plants na ipopropagate mo. Meron kasing mga maaarting plants na hindi mo talaga makokontrol kung gaano sila kaarte or kung ano yung potting mix na gusto nila. So, kailangan natin idepende yung soil mix na gagamitin natin doon sa plants na ipopropagate natin. Meron akong 10 plants na recommended na pwedeng i-propagate sa 50% coco peat tsaka 50% rice hull. Ayan, click nyo yung video na yan.